plano ng Panginoon, no? Wala ka mang kahit na piso sa pag-start mo pa lang. Siya talaga yung gagawa ng paraan para makaahon sa hirap. Na kung ano man ang meron kami ngayon. Hello mga kasari! Magandang hapon sa lahat. Time check is, anong oras na ba ngayon? Ayan. Touch. 1:36 na ng hapon. Touch lang. Ayan, shout out sa aking anak na si Kring. Ang sarap talaga sa pakiramdam, no, na yung anak natin ay may trabaho na, tapos hindi naman gaano kalakihan talaga pa yung sahod niya. Pero nakakatanggap na tayo ng mga regalo. So binilhan kami ni Kring ng ganitong watch. Gusto ko kasi black. Gusto ko ang black kasi neat siya. Kahit na anong kulay ng damit, pwede. Tapos, maganda to siya mga sisi ko. Natitrace ba kung saan ka pupunta. Tapos, may ano na siya. Parang cellphone siya, di ba? Parang cellphone siya. Tapos, pag may mga message ka sa Facebook, ayan, magno-notify dito. Kung may matanggap ka sa GCash, tapos, kung may mga message sa YouTube, ayan, marireceive dito basta't naka-open ang Bluetooth. Ewan ko, si Kring ang nag-set up na ito. Siya yung bumili. Tigi-isa kami ni Kuya Dave. Ayan, shout out sa'yo. Anak ko, sabi niya, Mama, ikaw ba, hindi mo gi-vlog yung, yung gift ko sa'yo na relo. So, ito ay Xiaomi na brand. Maganda yung mga may brand kaysa yung kahit ano lang sa Shopee. Nakabili ako noon, pero ano siya, madali lang siyang nasira. Ito yung Xiaomi na brand. Kung gusto nyo, Xiaomi na brand. Okay, napunta na tayo sa relo. So, for today's vlog mga sisi, ay gusto ko lang nasagutin yung tanong ni Sis Sarah Chamson. Sabi ko sa kanya, abangan mo sis, gagawa tayo ng part 2. Ayan, kasi request niya, part 2 daw, kung paano ako nakapundar ng bahay at lupa. Itong tinitirahan ko ngayon, itong bahay namin at saka itong tindahan. Kasi nga, mga sisi ko, last vlog ko, may vlog ako before. Tapos nung isang vlog ko pa, nagluto lang ako ng saging. Tapos, nang dahil sa saging, kung gusto nyo mapanood yon, hanapin nyo lang sa baba, sa last vlog ko, na may hawak akong saging. Ayan, thumbnail ko yan, na ang, ano ko doon, ang title ko ay Barong-Barong Lang Noon Ang Tindahan Ko. Pero ngayon, nakatira na ako sa subdivision. Yun yung title. Kasi nga, nang dahil sa saging ay napakwento ako ng buhay ko, mga sisi ko. Nang dahil lang sa saging, wala talaga yun sa plano. Kasi nga, nang dahil lang sa saging, nagluluto ako ng saging, tapos naalala ko, kumakain ako ng saging sa room ni Kring. So naalala ko yung mga nakaraan ko, yung experience ko nung kabataan pa ako na nagluluto ako ng saging sa edad na 12 years old pala, sa edad na 12 years old, grade 6 ako, nagluluto na ako ng saging at barong-barong yung aming tindahan. So yun yung last vlog ko. Kung gusto niyo panoorin, ayan, ito yun siya. Pakita ko sa inyo. And ngayon ang part 2, kasi may nag-request. Kung walang nag-request, hindi ako gagawa mga sisi ko. Kasi nakwento ko na ito before pa. Pero sige, ulitin natin ngayon kung paano kami nakapundar ng bahay at lupa itong tinitirhan namin. So thankful ako kay God, and shout out sa iyo, Sisi Sarah Chamson. Magandang araw. Ayan, kumusta ka? God bless you. Okay, so hindi ko talaga ma-imagine, no, pabalik-balik, pero grabe ang plano ng Panginoon sa atin. Yun na nga yung maririnig natin na wag nating pangunahan ang Diyos, ang Panginoon, kung ano yung plano niya sa atin. Kasi nga yung iba, may mga gusto nila na matupad kaagad, pero wag nating pangunahan kasi mas maganda ang plano ng Panginoon kung siya mismo yung gagawa para sa atin. Okay, so huwag na nating pahabain pa para kasi baka maabutan pa tayo ng ilang oras. Nung time na si Kring ay 2 years old, nagre-rent lang kami ng bahay muna kasi wala pa talaga kaming bahay.
nag-rent lang kami ng bahay. Tapos itong bahay na tinitirhan namin ngayon ay nakuha ito ng kapatid ni Kuya Dave na nakatira sa ibang bansa. Okay, doon na siya nakatira sa ibang bansa, sa Japan. Na bali nakuha niya ito. Tapos, nung time na yon, kami nagre-rent lang ng bahay. Itong bahay na to ay walang nakatira. Kasi yung mga kapatid ni Dave nung time na yon ay wala pang mga asawa, nag-aaral pa. Tapos may bahay naman yung kanyang mga magulang. So, itong bahay na to, kinuha ng kanyang kapatid, pero walang nakatira. Okay, grabe talaga yung plan ng Lord, no? Kahit na sa panaginip, wala kaming kahit na 5 duling pagtira namin dito. So, yun na nga, sabi niya, kayo, nagre-rent lang kayo, tumira kayo doon sa bahay ko. Dito, ito na. Tumira kayo doon sa bahay ko para may tao daw, para magkatao. Tapos iniisip namin, napakalayo nung unang panahon pa, way back 20 years ago, kasi 23 years na kami dito, way back 20 years ago. Itong lugar na to ay parang, ang tawag yan, wala masyadong mga tao, malayo, kasi hindi ka sanay, di ba? Napakalayo, napakatahimik, tapos yung madadaanan mo puro parang farm ng mga gulay. Tapos malayo, kaya yung iba na kapatid ni Dave ay ayaw nilang tumira dito. Tapos yung may makakilala pa sila na pinsan na gustong patirahin dito, ayaw din nila kasi nga malayo. Okay, so para to cut the story short, kami na pumayag na kami na dito na lang titira kasi nga walang renta. Okay, tapos nung time na yon, nagkasakit pa talaga si Kuya Dave. Wala siyang trabaho, nakasakit siya kasi na hospital pa siya. So wala siyang trabaho nung time, naghinto muna siya sa pagtrabaho kasi nagkasakit siya. So wala kaming pangbayad sa rent. Kaya pumayag na kami na dito muna kami titira sa bahay na to. Time na yon ay syempre hindi pa nag-aaral si Kring. Bigas, ulam lang, tapos ilaw, mura pa kasi ilaw lang, wala pang mga kagamitan talaga, so kayang-kaya pa. So hanggang alam na kasi ng mother-in-law ko na lumaki ako, na may tindahan kami, pero nasa squatter lang. Kasi nung time na namamanhikan sila, may maliit kaming tindahan doon sa bahay mismo namin. So alam na ng mother-in-law ko na may na ako sa experience na ako sa pagtitinda. So ganito na yan. Sabi ng mother-in-law ko na tutulong sila sa amin. Thank you so much sa aking mga mother-in-law at sa aking father-in-law na pumanaw na. I love you, Papa. Thank you so much. Silang dalawa ang tumulong sa amin. Kasi si Kuya Dave ninyo ay nag-iisang lalaki lang. So, 6 na magkapatid. Yung iba ay nag-aaral pa nung nung panahon na yon. So, tinulungan nila kami na ito! Parang maiyak ako. Ito na nga. Basta buhay namin ang pag-usapan. Wait lang po. Baka may bibili. Sabihin nila na paano ako. Itong tindahan na inuupuan ko ngayon, ito pa lang siya. Hindi kasali yung may refrigerator. Kasi yung tindahan namin ngayon ay mahaba na. Hanggang doon, nasa pinakadulo. Ganyan na yung tindahan namin ngayon. Pero dati, ito lang, ipakita ko sa inyo. Yan lang siya. Ito yung wall, may refrigerator, hanggang yan. Ito pala yung tindahan namin noon. So, next vlog na lang kung may mag-request para may ipakita ako na nag-request talaga. Kung may mag-request, kung ang puhunan ko na 25,000 dito sa tindahan ay dinagdagan ko ba? Kung ano na ba yung mga achievements ko sa 20 years ko na pagtitinda. So, sa next na lang yan kasi mahaba na yung video natin. So, yun na nga, si Kring nag-aral na. So, dito lang sa subdivision, may tinayong school na private na K1 at K2 lang. Kinder 1, Kinder 2. So, ang monthly namin noon ay 600 pa lang. So, kinaya pa ng aming tindahan yung monthly ni Kring. Hanggang sa nag-usap kami ni Kuya Dave, sabi ko na si Kring ay hindi palaging kinder. Ayan, mag-grade 1 din yan, lalabas din yan. So, balik ka na sa trabaho, sabi ko, para may additional income ka kasi may estudyante na tayong bayaran. Tapos tuloy pa rin yung aming tindahan.
So, si Kuya Dave nakapagtrabaho sa Cebu. Yan, nakapagtrabaho na siya sa Cebu. Habang si Kuya Dave ay nagtatrabaho sa Cebu, hanggang sa siguro mga 2 years, 2 years kaming nakatira dito. Ito yung pinaka happy moment ko talaga sa buong buhay ko. Pinaka happy moment ko. Kasi nga, yung puhunan namin na 25,000 ay unti-unti na siyang dumadami na yung ano namin, yung stock namin. Ayan, dumadami na siya. Tapos, ang pinaka-happy, doon ako na pinaka-happy kasi nga, yung kapatid ni Dave, ito na, yung kapatid ni Dave na may-ari ng bahay na to, ay sinabi niya na kami na daw yung magpatuloy na magbayad. So, ibig sabihin, kung mabayaran namin itong bahay, kami na ang magmamay-ari. Ayan, so super happy talaga ako. Pero may kaba ako. Kasi nga, hindi ko pa alam kung kaya ko bang bayaran itong bahay na to. And naisip ko, si Kuya Dave may trabaho naman. So, ang monthly ng bahay namin noon ay nasa 3,700 pesos. Nung panahon na yun, mura lang, no? 3,000, mahigit lang siya. 10 years to pay siya. Pero itong subdivision ay 30 years to pay talaga siya. Pero yung kinuha ng kapatid ni Dave para madali lang siyang matapos ay 10 years lang. So malaki. Kung 30 years ang hulog mo dito, nasa 2,000 plus lang ang monthly. Pero malaki nga yung amin. Nung time na yun, napakalaki pa ng 3,700 para sa akin. Kasi kami pa nagsisimula pa lang year 2003. Ayan, 2003 pa. 20 years ago. So, 10 years lang ang ng bahay na to para matapos namin siya. So, sa madaling salita, nang dahil sa aming sari-sari store, sa tulong talaga ng aming tindahan, nabayaran namin, ako na ang patuloy na nagbayad. So kami talaga ang unang nakatira ng bahay na to. So yung nabayad ng kapatid ni Kuya Dave ay siguro mga 1 year lang mahigit. Ayan, tapos pinasa niya na sa amin. Ito yung balik-balik na super happy ako. Tapos habang ako yung nagtitinda dito, si Kuya Dave, syempre nagtrabaho siya kasi si Kring nag-aaral na sa private school. At ang sahod ni Kuya Dave ay naiipon yun kasi nga dito ako kumukuha sa tindahan namin ng pangbayad sa school, yung ibang expenses dito ko siya tulungan ba, nakakatulong yung sahod ni Kuya Dave at nakakatulong din tong tindahan namin. So hanggang hindi siya nakaabot ng 10 years mga kasari, 2010, mga siguro 7 to 8 years lang na dapat sana 10 years ang hulugan. So nasa 8 years lang kasi 2010 nagpasya na si Kuya Dave ninyo na mag-stop na siyang magtrabaho. At alam nyo ba, nakaipon ako galing sa kanyang sahod, nakaipon ako para ipangbayad ng buo sa balance namin dito sa aming bahay. Kasi nga gusto ko maghinto man si Kuya Dave sa kanyang pagtrabaho. Gusto ko na lahat, yung naka-arrange na lahat. Nung time na huminto si Kuya Dave sa pagtrabaho niya, binayaran namin ng buo ang aming balance sa bahay para wala na kaming iisipin pa na monthly. At bago huminto si Kuya Dave, itong tindahan na to ay pinalaki ko muna ng ganito. Maiyak ako. Ayan. Ito na siya ngayon. Ito yung pinakauna sa likuran ko. Ito na siya ngayon. Ayan. So sa mga dating kong followers, alam na nila yung story ng buhay ko. Pero yung iba ay hindi pa. Kaya ito na. So comment lang kayo kung gusto nyo pa ng part 3. Sa mga achievements ko dito sa aming sari-sari store, sa puhunan na 20, sabihin ko na lang 25,000. Ayan, pero nasa 23 lang, pero 25,000 kasi yung nasanayan ko, kasali na yung ibang mga item, kasi buong 25,000 talaga ang puhunan ng tindahan na to. So, bago ko pinastop si Kuya Dave, habang siya ay nagtatrabaho sa malayo, pina-extend ko ang aming tindahan, hanggang naging ganito na siya kalaki. Tapos naninigurado talaga ako na kung uuwi man siya dito, malaki na yung tindahan ko, malaki na yung tindahan namin, at wala na kaming sakit sa ulo na isipin pa na monthly na bayaran
sa bahay. Yan. So, focus na kami sa pag-aaral ng aming anak na si Kring, na ngayon ay nakatapos na at kagagraduate lang ng architecture. Ayan. So, ito lang masasabi ko, mga sisi ko, sa mga nagsisimula pa lang ngayon. Grabe yung trials na napagdaanan namin. Hindi ko lang masabi sa inyo, pero halos mamamatay ako sa sakit sa naranasan naming trials noon. Grabe. Kaya, ang plan talaga, ang plano ng Panginoon, no? Wala ka mang kahit na piso sa pag-start mo pa lang. Siya talaga yung gagawa ng paraan para makaahon sa hirap. Na kung ano man ang meron kami ngayon. Baka may bibili. Kaya kung ano mang mga pagsubok ngayon, mahina ang benta, maraming kakompetensya, kasi ngayon may bago na namang tindahan dito lang na site. Kakayanin namin. Kasi wala na yan sa pagsubok. And matagal na kami, mag 20 years na kami nagtitinda. Bigay na naman namin sa iba. Sila na. Basta araw-araw nakakakain pa kami at makabayad pa ng ibang expenses. Happy na kami. Yun lang yung ano namin, hinihingi ni Kuya Dave. Kaya manalig po tayo sa Panginoon lagi. Mga sisi ko, walang imposible. Walang imposible talaga sa buhay. Tingnan nyo kami ngayon. Nagsimula sa wala. As in, ako, napakahirap ko nung buhay ko. Grabe. Hindi pa ako nag-asawa. Wala akong tatay. Iniwan kami ng tatay ko. Pero ngayon, andito na si Ate Rose ninyo. Happy na ako. Kung ano man yung nakikita ninyo sa akin ngayon, siyempre, siguro deserve ko rin. Kasi napakahirap ng pinagdaanan. Kaya hanggang dito na lang muna. Request lang po kayo kung gusto nyo ng part 3. Bye for now. Love you all. God bless.